Ang lalaking nakulong ng matagal dahil hindi niya alam na 100 pesos lang pala yung piyansa niya. Siya si Ait Abdel Salem, 41 years old. On November 21, 2014, dito na nga siya nakulong dahil sa pagnanakaw at dinala nga siya sa Rikers Island. Sa mga hindi nakakaalam, ang kulungan na ito ang isa sa pinaka-worst na kulungan sa buong mundo dahil nga sa pagiging madumi at kurap nga ng sistema dito. Gustuhin mang makauwi at makapagpiyansa ni Salem, hindi nga niya magawa kasi sa pagkakaalam niya, nasa $25,000 yung piyansa niya or mahigit 1.4 million pesos and ayun nga, wala siyang ganong kalaking pera. Makalipas ang ilang buwang pagkakakulong sa magulong kulungan na to in April 2015, nakalaya na rin naman si Salem pero imbes na maging masaya, dito na nga siya nagsimulang magalit. Dahil sa paglaya niya, dito nga lang niya nalaman na hindi 1.4 million pesos yung piyansa niya kundi $2 lang pala or mahigit 100 pesos lang. Somehow sa 5 buwang pagkakakulong nga niya sa maduming kulungan na to, wala man lang nagsabi sa kanya na yung piyansa niya kapresyo lang ng mga pizza. Hindi siya sinabihan ng mga abogado niya or yung mismong system na nagpakulong nga sa kanya. Yun pa kay Salem, mahirap man daw siya, pero kaya naman daw niyang bayaran yung $2 kung meron nga lang daw nagsabi sa kanya. Ang mas malala pa nga sa pagkalaya ni Salem, nakulong din siya ulit dahil kailangan daw niya munang magbayad ng mahigit $30,000 na bago niyang piyansa. Kung nagtataka kayo kung bakit kailangan magbayad ng bagong piyansa ni Salem, multa daw kasi to kasi hindi daw naka-attend sa korte si Salem ilang buwan na yung nakakalipas and ang sabi naman ni Salem, paano daw siya makaka-attend kung nakakulong nga siya nun? Wala nga daw siyang any idea at all na kailangan nga niyang umattend sa korte since yung letter para nga doon sa court date, pinadala nga doon sa bahay niya. Paano nga niya makukuha? Nasa kulungan nga siya. Ngayon, may mga bago ng abogado si Salem kung saan gusto nga nilang panagutin yung dating 2 abogado ni Salem. Ayon sa abogado ni Salem na si Glenn Hardy, you can't do what you don't know. And if you're a defendant in a criminal case, you certainly have a right to rely upon the system what your next court date is. Ang nakakalungkot pa nga dito, hindi lang to kay Salem nangyari, kundi sa maraming mga taong nasa loob ng kulungan pa. Tulad sa Pilipinas na napanood ko nga sa isang documentary before na maraming nakakulong sa loob ng kulungan na nag-iintay nga lang ng hearing pero nasa loob pa nga rin sila ng kulungan. Dahil nga sa bulok na sistema, yung pagstay sa kulungan ng mga linggo lang or buwan nagiging ilang taon kasi nga walang maayos na nagpoproseso ng mga kaso nila. Oo, mostly sa kanila may ginawa naman talagang masama kaya nga sila napunta doon, pero sana naman bigyan naman sila ng mga maayos na impormasyon, mga ganitong kaimportanteng impormasyon, and sana respetuhin lang yung mga karapatang pangtao nila. Kasi alam mo yun, may mga batas naman talagang magandang pakinggan pero it doesn't matter if maganda siya pakinggan kung hindi naman siya maayos na magagamit or mapoproseso, din wala ding kwenta yon.